Noon, my dear brothers and sisters. As mentioned earlier, today we celebrate the memorial of Saint Jose Maria Escriva, the founder of the Opus Dei, and we have in the sanctuary the image of the saint. One of the teachings of Jose Maria, one of the things that he promoted when he was still alive, and even now, in his Opus Dei movement, was that everyone is called to holiness. Everyone. It is not only the bishops, the pope, the priests, not only the religious sisters, everyone is called to be holy. Kahit yung tindera sa palengke, kahit yung nagwawalis sa kalsada, kahit yung MMDA traffic aid, kahit na yung simpleng driver, lahat ay tinatawagang maging banal. But the question is, what does it mean to be holy? What does holiness mean? Holiness means aligning my will to God's will. Ibig sabihin, yung kalooban ko, yung kagustuhan ko, isinusunod ko sa kagustuhan ng Diyos. Sa makatwid, ang ginagawa ko, ang ginagawa natin, ay hindi kung ano yung gusto natin, kundi kung ano ang gusto ng Diyos. Like Mary, for example, when Mary was informed that she would be the mother of the only begotten Son, finally she said, "Let it be done according to your word." Fiat, yes, Lord. And even Jesus, when he was agonizing in the garden, he said, "Not my will, but yours be done." So ang ibig sabihin, ang pagpapakabanal ay hindi lamang pagdarasal, pagnonobena, pagrorosaryo, pagsisimba. Hindi lang yon. Kinakailangan ang ginagawa natin ay nakaugnay o tumatapat sa gusto ng Diyos. Kasi kung minsan, maaari yung pagsisimba o yung pagdarasal natin ay hindi ang gusto ng Diyos sa oras na iyon. Kaya ang tanong lagi natin dapat ay, ano ba yung gusto ng Diyos na gawin ko? Hindi yung kung ano ang gusto ko, kundi kung ano ang gusto ng Diyos. And that brings us to the first reading. The first reading from the second book of Kings tells us the story of another attack against Jerusalem. And this time, it was very destructive. There was so much destruction. What happened? Well, the king at the time, Zedekiah, wanted to escape. Kaya lang, sa kanyang pagtakas, nadakip siya ng mga tao ni Haring Nebuchadnezzar. At dahil doon, nagsimula na ang kanyang katapusan. Pero, ano bang inside story dito? Wala dito sa unang pagbasa. Pero, kung babasahin natin ang buong kwento mula sa second book of Kings, mapapansin natin doon, makikita natin doon, si Propeta Jeremias ay sinabihan si Zedekiah, yung hari, sundin mo kung ano ang gusto ng Diyos. Hayaan mong dalhin kayo sa Babylonia. Pumasailalim ka sa kapangyarihan ni Nebuchadnezzar. Yan ang gusto ng Diyos.
Of course, titignan natin ito siguro ngayong panahong ito bilang parusa mula sa Diyos. Pero nung panahong yon ang gusto ng Diyos na gawin ng hari. Sumunod ka, magpasailalim ka kay Nabukadnesar. Pero hindi siya nakinig. Nagpumilit siyang tumakas, pero nadakip siya, at dahil doon, nag-utos ang haring ng Babilonyang sirain ang Jerusalem. Mga minamahal kong kapatid, marami sa mga kapahamakan na nangyayari sa ating buhay ay sapagkat ayaw nating sundin ang gusto ng Diyos. Ipinagpipilitan natin ang ating sariling kagustuhan na kung minsan ay nagpapahamak sa atin. Kaya makinig tayo sa mga nakatatanda, makinig tayo sa mga kaibigan nating ang tanging layunin ay ang mabuti para sa atin. And this is one example of a life that is not aligned with God's will. The end is always destruction. So, magpakabanal tayo at gawin natin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kung minsan, ang gusto ng Panginoon ay hindi madaling gawin. Pero sa tuwina, ang kalooban ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Sometimes, the Lord asks us to do difficult things. The Lord wants us to do difficult things. But always, what He asks of us is what is best for us. Amen.